Hi! Hello mga kaibigan kong tunay. So karon, natay pangutana nga tubagon. Ang iyang pangutana is may pilay gasto nimo pag-anha sa HK. So yun ani guys, dako-dako jud siya. So isa-isahon na lang nako kung unsa akong mga nagastuan. Pilmiro is nagpa-pre-medical ko sa Pagadian. Ang akong nabayad is 1,800. Ang ako ang gipamedical is ihi, tae, at saka x-ray. Maura na siya, 1,800. So, okay naman ako ang pre-medical. Nag-send ko og requirements sa ako ang agent. So, mao to ang agent na ang nag-process sa ako ang requirements. Iyang gisend diri sa HK nga agency. So, dito ra ko sa dira ra ko sa Mindanao nag wait kung kanos ako masilik og employer. So, kay nasilik naman ko, nagbayad na ko og 6,000 HKD, which is kung i-convert siya into piso, mahimo siyang 47,000 pesos. So, unsa akong para asa ng 47,000 pesos. So, mauna siya ibayad sa employer's broker. Next. Karon kay naa naman ta employer. So, need na ta mo report sa agency sa Manila. So, need na ta mo report sa agency sa Manila. So, kuha og ticket para paadto Manila. So, ang ticket ato is 5,000 ka pen. So, ako nabayaran ato is 5,000 only. Kay, ang akong amo may naglukat sa akong ticket before. Akong amo before. Ang iyang gipabayad sa ako is 5,000 only. Kay ang kapin siya na'y bahala. So, ang kapin ato sa 600 pataas. Next. So, adto na tag Manila. Paabot sa Manila is walay free accommodation. Mao nang need ta mag boarding house. Ang boarding house is 3,000 per head ang monthly. So, nagstay ko dito sa Manila og 1.5 month before ko nakalarga pa diri sa Hong Kong. So, ang ako nabayad sa boarding house is 4,500. So, plus 4,500. And then, another plus 5,050 sa medical. And then, wa pa jud ko nakaprosidayon ato sa medical. Kay, nagka-problema ang ako ang x-ray. So, need siya ipabasa og doktor dito sa Manila Doctors. So, pilmero na akong adto, akong gisubay para madumduman na ako, inikisunod na ako adto. Wala na'y doktor. Next, nangutan ako dito kung unsang orasa, unsang adlawan na pod mo duty ang doktor. So, sunod ni adto na ako dito. Ikaduhan akong adto. So, naabdan ko cut off. Kay daghan kaayo ang mga pasyente. So, ikatulo. Nibalik na po ko sa Manila Doctors. So, ako ang yung gi-make sure kung nga dili ko maabdan og cut off. So, thankful ako kay ato nga time wala ko naabdan og cut off. Then gipabasa na ko ang result sa doktor, and then nangutan na kung need pa ba siya og medication. So, ingon ang doktor nga wala ray problema. Pero ang ako nabayaran dito is 800. So, another 800 ang ako ang nabayaran. So, okay na ang ako ang medical. So, proceed ta sa TISDA training. Nagbayad ko og 15,000 pesos sa TISDA training. So, TISDA training og sa TISDA na gina mismo inig exam na. So, wala na problema kay nakapasara sa TISDA. Sunod, nagbayad ko og insurance sa agency, which is 2,300
plus 2,350. Next is pidos. Nagbayad ko og 140. So, gamay-gamay ra. Sunod is sa last na sa uwa. Nagbayad ko og 400 pesos. Para daw to siya sa handouts nga among gigamit pag uwa. Question. Nganong ingon ana kadako ang gasto? Actually, ingon ana jud siya kadako pag mag-agi ka og agent. Pero kung mag-walk-in ka, ang gasto is naara sa 20,000 to 30,000 pesos. Then, question. Again, legit ra ba nga mag-agi og agent? My answer is yes. Kaya naa naman ko diri. Then, ang ako ang agent is naa na pud to siya daghan nga napalaga diri sa Hong Kong. Then sa mga nangutana og nag-inquire sa ako kay gusto pod mag-anhi diri sa Hong Kong, ang ako ang i-suggest sa inyo ha is mag-apply mo walk-in. Kay mas gamay ra siya gasto. Na ako'y ika-recommend nga agency sa pagadian na nag-offer sila Hong Kong. Pero ang ilang priority is katurang mga naanay experience, mga ex-abroad. Ang gasto is naara siguro sa 20,000 to 30,000. And then, unsay kalahian sa mag-walk-in apply or sa mag-agi og agent? So, ang kung mag-walk-in ka guys, mag-walk-in mo guys, so kamo ang mag-adto sa agency. Inyong mga requirements ipasa ninyo sa agency. Tapos, maghulat mo kung masilik mo sa employer. And then, kung mag-agi kag agent is, dito nimo i-send imo mga requirements sa agent. And then, ang agent na ang mag-send sa requirements diri sa agency sa Hong Kong. And then, mag-wait na lang ka kung aha ka nga lugar, aha ka nagstay. Kung naa ka sa Mindanao, dito na lang ka mag-wait kung kanus ka masilik sa agent. So, mo na naka-advantage kay panalitan parihan ako, taga Mindanao ko. So, layo ang agencies kay naaman sa Manila. So, makasave ra ka kay wa man kay bayad sa pagstay nimo kanus ka masilik sa employer. Then, last question is, dako lagi imong gasto may imuha ra to tanang kwarta? My answer is no. Ang kwarta ato is naara gyud sa 40,000 to 45,000 I think. Nagka-utang-utang ko, pero thankful ra gyapon ko kay nabayaran na nako. Ang akong utang is nakoy utang sa isa ka tawo nga 30,000, sa isa is 15,000. So sa isa na naman, tulo na sila akong nautangan, nakautang ko 5,000. And then nautdan ko kwarta sa Manila na ako'y giutangan dito 1,500. And then thankful rapod ko atong among landlord sa boarding house kay paglarga na nako wa na ko'y kwarta, gipautang niya ang ako ang bayranan nga half month, which is 1,500 din. Nabayran nako pag naabot na ko diri din nakasweldo nako, nabayran na nako ang among landlord dito. Shout out to my landlord sa boarding house sa Manila, Kuya Bibot Ariat. And then maura to guys, dako jud siya gasto, pero kuan ra siya worth it kay naara pud ko napunta sa amo nga maayo. Thank you for watching. Please like, share, comment, and maura to support lang per me. Thank you for watching. Mama Chup Chup.